Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Banat Kapanig TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Banat Kapanig TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Banat Kapanig TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Si Laila de Lima naman muna. Ayun, bago natin simula, nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Tuloy natin. Duterte says he is not engaged in any destabilization plot. Ayan. Even after his ex-spokes Harry Roque said BBM changed his mind on letting ICC investigator in to avoid a coup. It's not inconceivable that pro-Duterte forces are doing all pressure is doing all to pressure government not to cooperate with ICC. Alam mo, Madam Laila de Lima, ICC pa rin na issue mo, no? Hindi po natatakot si Pangulong Duterte sa ICC, no? Hindi po yan puti na po buhok natin. Hindi po yan na natatakot si Pangulong Duterte sa ICC. Alam po namin lahat, wala pong magagawa ang ICC laban kay Pangulong Duterte. Kayo po mag-move on, pahinga na po kayo. No, Talagang gustong-gusto niyang bumawi kay FPRRD. Siyempre, kumbaga, pinatikim sa kanya ang bars. Pero kailangan matikman mo rin FPRRD ang bars, parang gano'n ang gusto niyang mangyari. So, siyempre, si FPRRD naman talaga is nagsalita na hindi naman talaga siya natatakot sa ICC. Kumbaga, kung ano yung gustong gawin sa kanya, no, handa niyang harapin. Ganon siya katapang si FPRRD. Laya na kayo. Wala na po kayo, hindi na po kayo relevant. Dapat nakalaya na siya, no? Tahimik na lang at masaya na lang, move on na. Hindi na po kayo pinag-uusapan. Lahat po ng bitawan yung pananalita para na lang po kayo si Trillanes. No, mga expose ninyo, wala na pong nawawala. Gas-gas na. Talaga, Daniel? Nakausap mo, Daniel? Si Pangulong Duterte daw, kabado? Talaga? Nakausap mo? Talaga, Daniel, ha? Aasahan namin na may magagawa yung ICC, ha? Baka pag natapos tong 2024, ihirit nyo na naman, 2025 naman. Pag natapos yung 2025, walang magawa ICC, 2026 naman. Hanggang makaabot ng 2028, presidente na si Sara, ICC pa rin ang... Alam po ninyo, wag nyo na pong bigyan ng pag-asa. Kawawa naman kayo. Wag nyo na pong bigyan ng pag-asa yung mga katulad mo na hanggang ngayon naghabol na makulong, makita nyo sa kulungan si Pangulong Duterte, no? Okay. Ito pakinggan nyo po. Ito po ay isa sa mga PR. Ang gara kasi dito no? Dito is kapag gumawa ka ng maganda, no? Maganda naman yung ginawa mo, magandang serbisyo, is gusto ka talagang mapakulong pa rin, gusto pa rin na mapabagsak ka, gusto nilang ganito, nirereklamo ka nila. Kapag gumawa ka ng hindi maganda, ganun din, 'di ba? Hindi nila alam kung saan sila lulugar. No? Parang gusto mo na lang sabihin, ba't di na lang kayong magpatakbo ng bansa? Tignan nyo kung ganong kahirap. Kasi bilang presidente talaga, sa totoo lang is napakahirap talaga magpatakbo ng isang bansa bilang presidente. Kung ikaw talaga tapat ka sa pagiging presidente mo, at talagang taong bayan at yung bayan ang nasa isip at puso mo, talagang napakahirap kung paano mo dadali ng isang bansa at lahat ng milyong-milyong tao na nandito sa Pilipinas. Kasi isang pagkakamali o simpleng pagkakamali mo lang, nagkakaroon na ng big issue. 'Di ba? Pero wala namang problema siyempre sa ibang Pilipino na nakakaintindi. Pero may mga hindi talaga nakakaintindi. Lalong-lalo na yung mga kumikritisismo o kumikriticize sa'yo, no? Simula pa noon nang hindi ka pa nagiging presidente. Lalo na pag naging presidente ka, is talagang kumikriticize sa'yo, is paghahanapan ng kung ano-ano. Kaya nakamatsyag lang sila sa'yo. Kaya isang maling galaw mo lang, sigurado, ayan na. Kasi alam natin na PR to si Teyatan. Ewan ko kung ano katungkulan niya. Basta kung pinopromote niya lagi si Pangulong Marcos at si Martin, malamang PR to. Wala namang kita rito sa
sa X o dating Twitter. In desperate scramble to save their faces and salvage their crumbling reputation after Duterte said there's no pulburon video, the DDS sheets are shamelessly performing mental contortions to justify why Duterte denied that the pulburon video and destabilization exists. Their twist logic had led them to ironic confessions Duterte's untrustworthy liar. Okay, ang pinalalabas ni Thea, siguro kilala niya mga DDS vlogger, no? Ang pinalalabas niya, sari-sari daw kung ano-ano raw paliwanag ng mga Duterte vloggers dahil ayaw naman nilang sabihin. Kumbaga, ang sinasabi, pinapaliwanag ni Duterte na kunwari walang pulburon kahit meron. Sinabi po ni Senator Tulfo, ang mga katagang, yung sinabi ni Raffy Tulfo, ang karagatan natin sa West Philippine Sea, natin ay papayag tayong sasakupin na rin nila. Wala akong ideya, no? Kung ano yung nasa kalsada na natin, yung meron, hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin, baka yung mga kalsadang ginagawa. Akala ko literal na kalsada. Yung pala yung jeep, no? Yung mag-i-import daw tayo ng mga imported na e-jeepney. Yung mga modern jeep na i-importin po natin sa China. Yung pala yung tinututulan ni Raffy Tulfo, no? Pananakop. Kung ganyan po yung pananaw, kung ganun po na nasakop na po yung kalsada, aamin na po ako, nasakop na po yung kusina namin. Panay made in China. Kami din, merong made in China. Hindi, kasi kung tutuusin kasi, yung mga made in China ng gamit talaga, mura talaga siya. Kung meron kang gustong bilhin na isang bagay na imported kasi, is napakamahal. Pero alam natin, ang made in China is hindi tumatagal. No? Hindi tumatagal yan. Pero, napakamura lang niya. Kumbaga parang disposable siya eh. Pero kung bumili ka naman ng imported, is napakamahal, pero long last mo gagamitin. No ba? Napakatagal mong gagamitin. Kumbaga matanda ka na, gamit mo pa rin. Di ba? Talaga sa panahon ngayon, lalo na mahal ang mga bilihin, mahal lahat, is nagiging practical yung mga tao. No? Talagang made in China yung binibili. No? Kahit naman tayo ako, di ba? Nagiging practical tayo eh. Kung tutusin, ito, made in China, tatagal to, 1 taon. Swerte mo, tumagal na 5 taon. Pero meron akong gamit na made in China, no? Pero tumagal-tagal naman ng konti. Sa motor nga, di ba? Di ba sinasabi, made in China yan. Ang bilis masira niyan. Kumbaga, kung hinuhulugan mo ng 3 taon, 1 taon mahigit pa lang, sira na yan. Di ba? Pero nagiging practical ka kasi mura. Unang mga down payment, 'di ba? Yung mga monthly, lalo na yung mga gamit na binibili mo. Practical kasi tao eh. Pero kung talagang hindi natin tatangkilikin ng China, is talagang haharap ka talaga sa mga imported. No, alam mong matibay. Pero ang tanong, abot kaya ba ng budget? 'Di ba? Kahit ayaw natin sa China na ganyan ang ginagawa sa atin, is wala naman tayong magawa kano. 'Di ba? Kasi practical na ngayon eh. Kung mura ba mga bilihin ngayon, di walang problema. So, hindi ka na mag-iisip na bumili ng mga mumurahing gamit. Di ba? Mas iisipin mo na, bibili na lang ako ng imported kasi mura naman. Pero kung ang budget mo is, kailangan mo ng ganito, ganyan. Appliances, gano'n. Tapos made in China siya. Pero alam mo, mura lang. Tapos alam mo yung mga gastusin mo sa bahay, ganito, yung mga pagkain. Syempre, yun na lang bibilin mo, made in China din. Pero syempre, tutol naman tayo sa ginagawa ng China. Tutol ako dyan sa West Philippine Sea, yung ginagawa nilang pananakop dyan, at parang ginagawa nila sa atin. Panay made in China, hindi hindi natin pinagtatawanan si Raffy Tulfo. May valid point po siya, no? May punta naman, may punto naman si Tulfo. Pananakop ng kalsada, no? Samantalang ang gusto lang naman pala niya bumili po tayo ng mga Egypt mula po sa mga local manufacturer. Pero ang mahal daw ng Egypt, totoo ba? Ang mahal daw ng Egypt kaysa yung tunay na jeep. Totoo ba yung mga katunay? Please comment naman po sa comment box, lalo na sa mga katunay natin dyan na nag-jeepney drivers, kung talagang mas mura, yung Egypt o yung jeep talaga na pampasada talaga. Kasi may nakausap ako, parang ang mahal ng Egypt kaysa jeep talaga. Kinukumbinsi niya yung gobyerno, yung pamahalaan na wag na sa China kasi yan po ay ayon nga dito sa SMNI, no, nangangamoy corruption daw ayon kay Tulfo. Nangangamoy corruption ayon kay Senator Raffy Tulfo ang planong pag-import ng modern jeepney mula sa China. Ako naman po,
sang-ayon ako dyan. Kita nyo naman, ha? Corruption. So parang hihingi ng malaking pondo tapos ang bibili lang made in China, parang gano'n. Paminsan-minsan sinasang-ayunan. Bini Rapi Tulfo, ang imported China May jeep daw punto ay naman din kahit cost papaano si 2.6 to 2.9 million per unit. No? Itong gustong ipalit. Milyon Itong mga kaawa-awa nating jeepney driver na gustong ipalit, no? Itong mga modern jeepney na to ay nagkakahalaga po to ng 2.6 at 2.9 million pesos. Oh, mahal! Samantalang kung tayo po ay bibili sa local manufacturers, local companies katulad ng Saraw at Francisco Motors, Mura kaya po naman. makabili ng mga jeepney driver sa halagang 900 to 985. Wala pa po sa kalahati. Sino pong hindi maganda po yan? No? Sino pong magsabi na pangit po yan? Kaya lang, ito nga po, no? So makakatipid daw yung gobyerno na 1.7 per unit. Maganda naman po, nakita ko kasi forman jeep pa rin. Yung, kumbaga, yung iconic na forma ng jeep, ay naroon pa. Kung yung, ang alam kong pinagbabatayan lang naman, yung makina, na kinakailangan nakapasa sa standard kung anong makina yan. Pasensya na kayo, wala akong alam sa mga sasakyan, no? Maganda nga yan sinasabi. Alam niyo po, magaganda po mga sinasabi ng mga senador, eh. Pero kung tutusin, di ba, ang Egypt kasi walang usok yan. Walang usok, di ba? Kumpara dun sa jeep. Pero kung sakasakali na magkaroon, kung ipasa man yung batas, di ba sinasabi gustong ma-pace out lahat ng mga jeepneys? Ang daming jeepney drivers na yung mga drivers natin na mawawalan talaga ng trabaho. Siyempre, kung ganyan kamahal, yung bibili nila is 1.7 million o 2 million na, halos 2 million na. Sino ba naman makaka-afford? Depende na lang kung yung operator mo is napakayaman. Di ba? Yung bibili nun, tapos yun ay papadrive sa'yo. Hindi naman lahat makaka-afford ng gano'n na milyones. Di ba? Siyempre ngayon may nabibili ng mga second hand na jeep, di ba? Kaya lang po, Senator Rapi Tulfo, ito po ang sa akin, no? Naisip niyo yan, di ba? Naisip po ninyo, naisip niyo pa na parang may corruption na magaganap kung mag-import sa China. Kasi po, sa totoo lang, ang mga imported po sa China, di ba, karaniwan mas mura kaysa sa locally produced. Real talk po yan. Mas mura pa yung mga galing sa China. Ito lang po yung mas mahal lang galing sa China. Yung jeep, baka may katotohanan po yan. Una po, Kaya siguro mahal nagiging transformer. no? Kung nangangamoy corruption, Rafi Tulfo, andalas niyo pong manawagan ng investigasyon. Di po ba? Bakit hindi niyo po imbestigahan yan kung nangangamoy korupsyon? Ikalawa. Ikalawa po. Ano pong gagawin ninyo? Makikiusap lang po ba kayo? Senador po kayo, eh. Ang mga nakikiusap lang po yung mga vlogger, yung mga pangkaraniwang mamamayan kasi wala kaming power, eh. Kayo po may nakikita magandang solusyon. Lagi nga ako nakakontra sa inyo dahil lang sinasabi natin na kayo po ay nag-grandstanding lang. Patunayan po ninyo na hindi kayo hanggang grandstanding lang kasi po kung yan po ay mananatiling hanggang sa dyaryo lang. Di ba? Di ba sinabihan na po kayo ni BP Sara dyan? Nung kayo po ay nagpo-propose na tanggalin yung PTA contribution? Ano po sinabi ni BP Sara? Bakit hindi nyo po isabatas na tayo po yung mga Egyptni natin instead na galing sa China, meron naman palang local manufacturer. Dito Doon na lang po bilhin. Oo. Yun po yung problema, yung pagkakaiba, yung action, eh. Ang dami nyo na po nasabi, magaganda po lahat yan. Yan po ang problema ko sa mga senador, eh. Kung napanood nyo yung topic ko. Tama, no? Imbis na dun sa China, kung alam mong ayaw mo ng China na mga sasakyan, di ba na alam mong gano'n, siguro sinasabi mo mura, tapos baka mamaya hihingi na ng malaking ganto, ganyan, baka yung corrupt nga, magkakaroon ng ganyan, is bakit di na lang dito, tulungan na lang natin yung mga local manufacturers natin na sila na lang, mali mo, sila gumawa ng ganyan, di ba? O sa kanila na lang bibili, nakatulong pa tayo, di ba? At least sariling atin talaga. Kagabi, ang ganda rin na sinabi ni Senator Amy, di ba? At saka ni Jinggoy, na masama yung labag sa konstitusyon. Yung pagbabayad dun sa may pirmahan sa Tchatcha. Yan ay, sabi nga ni Jinggoy, unethical and illegal. Unethical at illegal pala. Anong ginagawa nyo bilang senador? Eto na naman, nakakita ka ng solusyon. Mura. Matutuwa kung papipiliin yung mga jeepney driver. Mas mura di hamak to. Ito po pipiliin nila. Wala sana tayong problema dyan sa modernization. Kasi huhulugan naman ng mga driver yan.
Di ba? Pipiliin po ng driver. Kaya nga namumblema tayo dahil 2.6 million. Ang mahal nun. Grabe. Ano po sabi nung isang driver? Mga anak, napag-aral ko na kayo. Dahil dito sa pagdadrive ko ng jeep Sa katandaan ko, hindi na ako kukuha ng modern jeep para habang buhay kong hulugan na naman. Nakapag-aral na rin lang ako, ipapahinga ko na tong jeep ko. Masahaba pa kasi 2.6 million. Pag 900,000, ano pong gagawin nyo? Senator Tulfo, hindi po. Ngayon po, panay action na dapat. No? Wala na po yan salitaan. Wala po akong tutol dyan. Maganda po yung panukala nyo. Biruin nyo yun. Sasabihin nyo na meron kayong nakita. Ano pong gagawin nyo? Kung ipasa nyo, ibatas nyo yan na tayo po ay kukuha lang yung mga jeepney natin. Kukuha lang tayo sa local manufacturer. Ayun, di sa matutuwa local po pa sa inyo. Yun. Tapos, Diba? ibatas nyo na rin na yung 900,000. Pasensya na po Kayo po may power para ipatupad yung naiisip nyo. Mas maganda kasi yung ipatupad nila, yung talagang yung alam nila nakakayanin ng mga Pilipino, lalo na yung mga drivers natin. No, kung sakaling sila, lilipat sila diyan sa isinusulong na Egypt na 'yan. 'Di ba? At mas maganda kung ayaw talaga sa China, 'di ba? Kasi alam naman natin, bad trip tayo sa China tayo mga nasa Pinas kasi sa ginagawa nila sa atin. Kung ayaw natin tangkilikin, bakit hindi nilang gumawa ng local dito sa atin mismo sa Pilipinas manggagaling? O kahit yung mga produkto, 'di ba? Ako kung sa talagang Pilipinong produkto, tinatangkili ko 'yan. 'Di ba? Kaysa bumili pa ako ng gawang ibang bansa. Syempre, lagi natin susubukan yung sariling atin. Hindi po to programa lang sa radyo o TV. Kami po, mga vlogger, may maisip man kami, wala po kaming kakayahan ang ganda po sinasang-uyunan ko kayo for the first time. Yung panukala nyo na yan, maganda po yan. Ano pong gagawin natin? Yun ang problema. Pag yung press release nga to press release ni Senator Tulfo sa Senate of the Philippines. Yun ang problema kung hanggang press release lang tayo. Dapat ina-actionan po natin. Di po ba? Okay. Kaya po tayo na pagbibintangan na Mr. Grand Standing. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kapanig TV at syempre natunghayan din natin si Sir Bagtong Arateles. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito sa jeep natin ngayon? No? Ano masasabi nyo tungkol sa videong ito na ating napanood? Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.